Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng comment at reaction, kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Viral ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang Senator Amy Marcos tila may inamin sa publiko 400 million pesos ang halaga ng binayad para siraan ang pamilyang Duterte at si Pastor Apollo Kibuloy. At vlogger na si Makagago tila umamin na isa sa mga bayad na vlogger para siraan ang mga Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa isang panayam kay Senator Amy Marcos, tila isang malaking revelasyon ang isiniwalat nito na kung saan binanggit nito na pinagagastuhan ng malaking halaga at pinopondohan talaga ang mga paninira hindi lamang sa kanya, maging sa pamilyang Duterte at kay Pastor Apollo Kibuloy. At napakasakit nga daw kay Senator Amy Marcos na tila nagkakaroon ng paglulustay ng pera para lang may masira ang tao dahil sa laki ng halaga na kanilang pinabayad. Kaya tanong tuloy ng taong bayan, sino ang nagpamudmod ng pera para siraan ang Duterte at si Senator Amy Marcos at Pastor Apollo Kibuloy? Sino nga ba ang kumakalaban sa kanila? At sinong bumaliktad na tila nabayaran na ng malaking halaga? Samantala, sikat na vlogger na si Makagago tila inamin na isang bayarang vlogger na alam naman natin na isa sa mga kritiko ng pamilyang Duterte. At sa isang panayam dito, tila nahuli ito sa sariling bibig nang sabihin nito na isa itong bayarang vlogger at binabayaran nito ng napakalaking halaga para lamang manira ng ibang tao. Kaya pagtataka ng taong bayan saan kumuha ng napakalaking pondo para gamitin sa paninira ng pamilyang Duterte at kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayon pa sa kanila, 400 milyon, samantalang ang daming pumipila sa gobyerno para magmakaawa sa konting ayuda. Saan galing yung 400 milyon na yan? Kung pera ng taong bayan yan ay dapat iprotesta ang mga magnanakaw. Nasaan ang mga anti-corruption, mainstream media, vloggers, government officials? Okay lang ba sa inyo ang mga ginagawa ni Martin Tambaloslos na ginagamit ang pera ng taong bayan para lang manira ng kalaban? Kahit 1 million pang panira sa mga Duterte, hindi naman kami naniniwala. Duterte the best pangulo. Habang buhay kong tatanawin yan. Di katulad ngayon, weak. Ang daming naghihirap na Pilipino tapos nilulustay lang ang pera ng kawatang. Manahimik na kayo, ahas, tambat, weak at mga nasa Kongres. Lahat siguro ng mga paninira ngayon kay Pastor at Duterte ay binayaran nila. Sabi na nga ba, lahat bayad. Basta pera talaga, nawawala ang dignidad. Tanong ko tuloy, bayad rin ba si Hontiveros? Wow, ang laki naman ang binayad. Saan kaya galing ang pondo? At napakayaman naman para mag-aksaya ng malaking halaga. Nakakaduda. Ganyan talaga ang politics sa Pilipinas. Pera-pera lang para makuha ang gusto. Gumagastos ng malaking halaga para pabagsakin ng mga Duterte at sila ang mamuno nang makakulimbat pa ng mas malaking halaga ng pera. Nakakadismaya. End quote. Magkano bayad, boss? Paulit-ulit. Ay, ganito na lang. Patunayan na lang natin kung kami ba ang bayaran or ang kabilang parlor. Kasi nagsalita na si Senator Amy Marcos at siya mismo, galing sa bibig niya mismo ang malaking revelasyon. At dito nyo mapapatunayan kung sino talaga ang totoong bayaran.
gumagastos talaga para ipalaganap itong propaganda laban sa mga Duterte and kay Pastor Apollo. Yes, parehang gawa nila. Laki-laki ng budget nila. Pati sa akin, alam ko, ang budget sa akin, ang binibida nga ng mga media na nagsusumbong din. Kasi sabi nila, hindi naman nila ayaw din nila yung ginagawa nila. Nasa 25 million daw yung pagbili ng mga Facebook ads, YouTube, at kung ano-ano pang video. Tutol sa akin, 25 million. Pero yung overall daw, nasa 400 million sa paninira sa ating lahat. Ngayon, yung sa Duterte at kay Pastor, malamang mas malaki pa. Talaga naman linulusta yung pera ng taong bayan sa kanilang ambisyon. Hindi maganda itong mga pangyayari ito. Sinisiraan tayong lahat, kalibasan tayo'y naninindigan. At eto nga, wala tayong magawa kundi sabihin at ulitin ang katotohanan. Boom! Milyon-milyon pala ang budget para siraan lang ang mga Duterte. And imagine ninyo, kasali pa si Senator Amy. Wow! Ang yaman naman! Ang dami namang pera! Ang dami namang pera ni Tambaluslos! Alata naman talaga na sila, no? Ang nangmumudbud ng pera para siraan, no? Ang mga Duterte at para gumawa ng mga black propaganda. Tingnan mo naman sa social media, di ba? Yung mga Romualdez defenders, kung hindi cartoon character, di ba? Mga artista at AI, yung mga profile picture. Yay, nakakahiya kayo, di ba? Tapos, kami pa, yung pinagdidiskitahan yung binabayaran. Excuse me, solid to. Organic lahat ng supporters ni Tatay Digong at ang mga Duterte. At ang pinaka nakakatawa nito mga Lods, I know yung ibang yung loyalista, talagang galit na sila kay Senator Amy. Sakit ng ulo sa kanila si Senator Amy, di ba? Kasi hindi nyo mauto kasi, no? Hindi nyo kasi mauuto si Senator Amy. Siya kasi ang mas nakakaalam ng mga totoong nangyayari ngayon. Kaya paktay talaga kayo dyan, di ba? Ano ang punto namin? Bayad ka. According sa'yo, bayad ka. At ang tanong, sino nagbayad sa'yo? At saan galing yung pera na yun? Hindi mo magets yung issue na yun eh. Tuloy natin. Hello? Hindi kita marinig, Boss Kai. Hindi kita marinig. Wala kang mic. Hindi ka marinig, Boss Kayo, ha? Tuloy na, ang tagal. Itutuloy ko. Okay. So ngayon, mga boss, ganito yan. Sige, tuloy mo. Si Nico David kasi, ang nakakatawa sa kanya, tinitira niya si MG regarding sa sugal daw, di ba? Kaya siya nagpo-promote ako ng online casino and all that. Okay. Pero sa totoo lang, ayun nga yung sinasabi ko, before stating that, dapat intindihin mo na ikaw din, nagpo-promote ka rin ng online casino. Diba? Si Nico David yan. So yan yung logic niya. Si Nico David daw, tinitira siya dahil sa online casino, pero si Nico David din daw, ibig sabihin, hipokrito si Nico David. Yun yung punto niya, yun yung logic niya. O, tuloy natin. Baga, nandun tayo sa part na aamin ka. Okay. Aminado ka dapat. Kasi kung maninilip ka rin lang ng tao, dapat yung sisilipin mo is, dapat make sure na hindi mo ginagawa yun. Okay. Tulad itong Banat B, mga boss. Okay. Napakadali lang naman eh. Una sa lahat, baradong-barado na siya. Saan? Ngayon pa lang, mga boss, ha? Saan nga? Ito, Boss Kayo, baka hindi ko narinig. Ang sabi ko is, eto si Nico David, di ba? Sinasabi niya na... Paulit-ulit! Ano ba to? Grade 1 ka ba? Paulit-ulit ka? O baka naman bobo yung kausap mo, kaya paulit-ulit ka? Hindi, ako nagtatanong lang, bakit paulit-ulit? Paikot-ikot ka, paikot-ikot. Naghahanap ng lusot. O di kaya bobo lang yung kausap mo. O baka pareho kayong bobo. Ayun ang tanong. Ulitin mo na naman. Na nagpo-promote daw ako ng online casino, ginawa niya din naman. So, wala na yun. Okay. So ngayon, eto si Banat Bay, the same. Or Banat Bay ba? Or Banat B? Ewan ko sa putang inang yan. Banat na sa kanila yun. Tuwan-tuwa naman si Kayo. Tuwan-tuwa naman siya. Anong nakakatawa dun? Anong banat yun? Walang argumento dun, Brad. Sintu-sintu ka? Asan ang argumento dun? Wala. Pagmumura lang yun, tuwa-tuwa ka na.
No wonder. Makikita mo yung level ng utak ni Kaayo. Isipin mo, Boss Kayo, ha? Nagsasabi siya na bayad ako. Sabi ko ba na hindi ako bayad? Wala naman nagsasabing ganun. Bayad talaga ako. Umamin siya. Bayad talaga ako. Bayad talaga ako. Inamin niya. Dito ba lang, case closed na eh. Napaamin natin na bayad siya. Mantakin mo, inamin niyang bayad siya. And he is proud na bayad siya, ha? Tingnan nyo, ha? Proud siya na bayad siya. Ang bayad sa akin, hindi lang, syempre hindi na ako magsasabi ng numbers, but big numbers. Big numbers. Ako ang highest paid. Siya daw ang highest paid. Magkano yung highest paid? Nung isang araw na binanggit natin, hindi ko sinasabing ikaw ang yun ang natanggap mo, ha? Pero yung impormasyon na yun, yun ay binulong lang sa akin. Ayan ang tinatawag na hulog kasabitan. Hulog kasabitan ng banateros. Kasi hindi ka gumagamit ng brain eh. Gamit-gamit minsan ng brain. Yep. Now, sinabi mo naman yun eh. Pero, aminin niya din na siya din ang highest paid sa kanila. Highest paid daw ako sa kanila. Si Duterte magbabayad? Anak ng tutsa. Eto'y papuputol kong malaki. Baka mapatunayan mong bayad ako ni Duterte ng malaking malaki. At kahit sino, walang aamin na bayad sila ni Duterte kasi wala. Alam nyo ba na pasensya ng Pangulong Duterte, ha? Alam ko naman totoo yun. Kasi hindi kailangan magbayad ni Pangulong Duterte ng supporter. Kasi organic si Pangulong Duterte. Kaya nga ngayon wala na siyang pakinabang, sinusuportahan pa rin siya ng mga vloggers eh. Why? Think about this, ha? Bakit ang daming vloggers na sumusuport pa rin kay Pangulong Duterte even if wala na siyang pakinabang, naging presidente na siya? Kasi very organic si Pangulong Duterte. Walang hindi na kahit kailan kailangan magbayad niyan. Noel Villafores, maniwala ko kayo sa akin mula noon. Nung kampanya nga hindi nga nagbayad diyan, walang bayad diyan. Walang-wala. Ngayon, since nag-accuse ka, patunayan mo nga. Kung wala kang ebidensya, ililinya kita kay Nino, ililinya kita kay Bobong Lipunan. Gago! Yun ang totoo. Sama-sama kayo sa isang linya. Pag nag-akusa, puro walang ebidensya. Di ba ho? Wala. Tuloy. Easy lang yan. Tapos, yung amuyong niya na si Kaayo, naniwala naman. Ang tanga rin, ano? Bobo talaga. Siya ang highest paid ni Duterte. Sana totoo, no? Kasuhan mo na, hindi. Alam mo itong mga ganitong tao? Waste of time. Pero ang sarap kasuhan eh. Kung may pera lang ako. Hindi, sarap kasuhan pag may pera lang ako. Pero wag na, mag-aksela ako ng abogado. Idagdag mo sa listahan to, J. Guevara, ha? Ligdagdag mo. Tuloy. Guys, kasi yung mga nagsasabing sayang ang oras ko dito, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ko ito dinidiscuss. Huwag niyo pong sabihin sayang ang oras. Mga banateros, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit hindi waste of time ito. Kasi ang mga tao hindi magets kung bakit natin binabanata ng mga ganitong vloggers. Eto, imagine ninyo mga kaibigan. Imagine ninyo, ha? Imagine ninyo, inamin niyang siya ang highest paid. Ang tanong, sino? Sino ang maninira sa mga Duterte at Kibuloy? Tanungin ko kayo. Ordinaryong Pilipino? Sino maninira kay Pastor Kibuloy at kay Pangulong Duterte? Tambay sa kanto? Ang maninira lang kay Pangulong Duterte, syempre yung nasa gobyerno ngayon. Sinisiraan nila ang mga Duterte kasama si VP Sara Duterte dahil makakalaban nila yan. Rashid Jordan, salamat po. Makakalaban nila yan sa eleksyon. Ang tanong, mga kaibigan, kaya hindi ito waste of time. I'm not focusing on Makagago. Si Makagago, aminadong bobo't gago. Hindi yan ang punto ko dito. This is not about who is greater, me or Makagago. No.
This is about your money, your tax na binibigay sa mga vloggers. Mantakin nyo, pinaghirapan yung pagtrabauhan, pinaghirapan ng mga anak ninyo, tapos ibibigay sa vloggers? Hindi ba kayo mabibwisit doon? Yun ang pinaka-importanting issue dito. Tax ng taong bayan ang ibinibigay sa mga hindot na yan. Hindi ho pera nila. Sa tingin nyo gagastos ng magkano yan? Kada buwan? Hindi lang ho siya, ang dami nila. Since umamin na to, ibig lang sabihin marami silang mga vloggers na binayaran. Kasi iisa ang tono nila eh. Siya ang highest paid nga lang. So paano yung iba? So binayaran yan. Ilang milyon yan? Tanungin ko kayo. Ilang milyon yan? Sino nagsabi? Si Senator Amy. 400 million. Saan kukunin yun? Sa bulsa ni... ano? Isipin nyo ha. Kayong mga kapulisan, kayong mga kasundaluhan, makinig kayo na nanunood dito. Hindi kayo mabigyan ng pensyon at kailangan mag-contribute na kayo dahil wala daw pera ang taong bayan, wala daw pera ang gobyerno, pero ito mga vloggers na ganito, nakakatanggap? So mas mahalaga pa pala mga ganitong vloggers kesa sa inyong mga pulis at sundalo. Hindi ba tayo magagalit niyan? Doon ako naiinis eh. Hindi yung binabanatan ako, I don't even, you know, I don't give a F. Ang punto dito, pera natin to, Brad. Hirap na hirap tayo magtrabaho tapos babawasan tayo ng tax. Isipin niyo na babawasan tayo ng tax ng lintik na gobyerno na to tapos ibibigay lang sa mga ganitong tao. Payag kayo nun? Kung payag kayo nun, ay ba eh, tiisin nyo ang mahal na bigas. You deserve it. Diba? O, tuloy. Ano pa kailang? Ay, isa lang naman mababanat niya sa akin eh. Bayad ka, bayad ka, bayad ka. So what, That's man? Bayad na talaga kung totoong bayad talaga. Proud pa siya. Proud pa siya. Tax na natin yan. Pera natin yan. Binabayad. Don't tell me sa bulsa nila galing yan. Sa bulsa ng politiko. Oh, kasi matakot ka kung gumagawa ka ng mga ganyan, kasi wala ka man lang konsolasyon. Wow! Wow! Matakot ka kung nagbablog daw tayo nang wala man lang konsolasyon. Wow! Pera-pera talaga. Mariel Soriano, pera-pera. Kita mo yung pinapahiwatig nito sa taong bayan, sa mga vloggers? Ay, hindi pwedeng walang pera-pera. Alam mo, simple lang, Brad. Galingan mo, kikita ka sa YouTube. Galingan mo. Hindi mo kailangan magpabayad sa politiko na saan nila kinukuha yon. Sa tax ng taong bayan. Eh kung gagalingan mo lang sa YouTube, eh hindi magiging ganito yung engagement mo. Eh puta talaga, kung ganyan ang engagement mo, hayop yan. Talaga namang mag-aantay ka sa blessings. Kung ganyan ang engagement mo. Tingnan nga natin yung engagement ni Jay Guevara. Andali, titingnan ko lang ha. Sisilipin natin. O, ito on the spot ha. On the spot to. Jay Guevara TV. Yari ka. Margie Sabian, salamat po. Randel Bunagano, bayaran ka ni boss. Ay, dali. Ano ba, may kanta-kanta ka pa? Oh, ito. Labas natin si Jay Guevara. Oh, di ba? Oh. At least to si Jay Guevara, pumalo man lang ng kakapasok lang nito sa politika. Oh. Kakapasok lang. Kahit papaano, pumalo man lang ng 2.2 million yung last 30 days niya. Doon natin basihan kasi baka sabihin nila, kasi TBJ yan eh. Kaya yung lifetime niya malaki. Ayan, Kaayo. Ha? Ayan yung nabubulok mong channel. Subscriber pala nito, 25,000 lang. Ang lakas ng loob ng magpapansin sa Banateros. O sige, bigyan kita ng pagkakataon. O ito buti pa si Jay Guevara, umabot ng 270 subscriber eh. Ay nako, tuloy. Imelda Calv, salamat po. Tanga ka nun. Yun ang definition niya ng tanga. Ano yung definition niya ng tanga? Ito ang definition niya ng tanga ha.
Pakinggan natin. Ito, definition niya ng tanga. First, ako ang highest paid. Yep. Oh. Now, Sinabi mo naman yun eh. Pero, aminin niya din na siya din ang highest paid sa kanila. Oh. Easy lang yan, guys. Parang tanga. Naniwala ka agad. Talaga? Sabi. Wala namang ebidensyang pinakita. Kaya na lang to si Kaayo, ganyan ang vlog eh. Kaya ganyan ang channel mo, brad eh. Isa lang naman mababanat niya sa akin eh. Bayad ka. So what, That's man? Bayad na talaga kung totoong bayad talaga. Kasi matakot ka kung gumagawa ka ng mga ganyan, tas wala ka man lang konsolasyon. Tanga ka nun. Matakot ka kung gumagawa ka ng ganito, yung vlog, nang wala man lang konsolasyon. Ibig sabihin, hindi ka nagpapabayad sa politiko. Tanga ka nun. Yun ang definition niya ng tanga. Pag hindi ka nagpabayad sa mga politiko. Gago! Ganito ka-distorted ang thinking nito ni Makabobo. Can you even think about this? Ganito kakababaw na tao? BAG Skincare Essential, salamat po. Watching from Atlanta. I support you in the buka si Banbay. Salamat po BEJD. Kasi alam mo, maiintindihan ko sana kung flip-topper ka lang. Babayaran ka para mag-away kayo. Okay yun. Bakit? Kasi sports yun sa rap industry. Yung nag-aaway-away ko, no? Pero after nun, bati-bati rin naman. It's all about, ano lang yun? Part of the game, ika nga. Kasi kasama yun sa, di ba, yung labanan ng flip-top-flip-topan. Okay yun. Pero, makagago, we're talking about our country here. Bayan ang pinag-uusapan natin dito. Gusto mo, sa sinasabi mo na lahat ng vloggers dapat maningil. Dapat maging wais ang mga vloggers at maningil. Hindi na lang isipin ang katotohanan. Are you fucking serious? Honestly? We're talking about our country? At ang gusto mo, wag kami magpakatanga at magpabayad kami sa mga ginagawa namin pagsisilbi sa bayan? Pag-i-expose ng mga katarantaduhan? Gusto mo magpabayad kami? Kasi yun ang wais? At yung katulad ng ginagawa ng Banateros at iba pang mga DDS vloggers, ang tawag mo dun katangahan kasi hindi naniningil? Are you even listening to yourself? Yan ang gusto mong ipalamon sa... Totoo yun mga kaibigan. Sinabi ni Banat ba yung mga kaibigan? Magpapabayad ka para lang magsinungaling. Parang ang pangit tignan kung alang-alang para sa bayan mga kaibigan. Ako mga kaibigan, yung sa alaman ka ng mga yan, hindi na ako papayag mga kaibigan. Mas gugustuhin ko na lang makinig at manood kaysa bayaran nila ako tas gagawa ng kasinungalingan, di ba? Parang laking kalokohan yun mga kaibigan, lalo na't nakatay ang ating sariling bayan, di ba? Parang pagka-trader na yun mga kaibigan, pagka-trader na sa sarili nating bayan, di ba? Anak mo? Yung nagustuhan ko yun mga kaibigan, yung sinabi ni Banat Bay rito. Pera ng taong bayan? Yung pera na ninakaw ng mga politiko sa mamamayang Pilipino, yan ang ipapakain mo sa anak mo? And you are proud of that? What kind of father you are? Napapa-English na ako. Mom and son, salamat. Jesseline Pulintan, salamat. Hindi, isipin mo yun. Ako, hindi ko kaya yun. Magpapakain ako ng nakaw ng mga politiko? Papakainin ko yung anak ko? Buti na lang wala akong anak. O kunwari, mga sugar baby, ganun. Kunwari lang, wala akong ganun. Hindi, kayo mga kababayan, kaya nyo hubang ipakain sa mga anak ninyo ang nakaw ng mga politiko? Babayaran kayo para siraan ng isang napakabuting tao? Sana nga, alam mo, pwede pa ako sanang umagri sa'yo eh. Kunwari, bayaran ka. Kunwari lang para siraan si Trillanes eh. Bakit? Kasi sira-sira na yun eh. Joke lang. Pero ang sinisiraan mo ay isang taong mabuti na 6 na taon na nagsilbi sa bayan na ang laki ng mga contribution na ginawa niya sa bayan natin. Proud ka pa? Proud ka pa ha? Kakahiya ka? Mahiya ka naman sa anak mo? Di ba? O kaya sobrang bait mo, sobrang totoo mo sa sarili mo tulad ni Boss Caio. Kasi si Boss Caio, legit, minamanipula ko yan.
Sabi ko, Boss Kayo, baka gusto mo. Real to. Hinindihan ako ni Boss Kayo. Eh di sinuplak mo rin yung sarili mong argumento. Kung sinasabi mong hindi nagpapabayad si Boss Kayo, paano yung mga DDS vloggers? Sinuplak mo rin yung sarili mong argumento. Ay, tanga talaga, bobo na. Makagago na, bobo pa. Yani B, maraming salamat. Ito po aking contribution for your hard work. Kayan, alam nyo kasi, ang hirap kasi sa inyong mga ganyan. Ikaw, makagago, bayaran. Inamin mo, ha? Ang problema kasi sa'yo, umaasa ka sa bayad ng politiko na yung mga politiko naman, ninakaw lang nila yung pera na yun. Yun ang totoo. Umaasa ka dun. Ayaw mo ibig sabihin, parang sa sa diskarte sa buhay, Dragon Lady, salamat po. Marami kasing mga tao, ang focus nasa pera eh. Ang focus yung love of money. Kaya sila pumapasok sa mga scam. Di ba? Bakit to? Wala silang pakialam, kahit namang scam sila ng kapwa nila, kahit yung pinagpagura ng kapwa nila ay scamin nila. Ang tingin nila sa sarili nila nun, wais. Anong pinagkaiba mo sa scammer? Na ganun ang pananaw sa buhay. Wala akong pakialam. Basta importante sa akin, makamkam ko ang pera nila. Parang ganun din na sinasabi mo eh. Na sinasabi mo, wala kang pakialam kahit saan pagaling yung pera ng politiko na yan. Basta ako, matalino ako. Hindi ako babanat ng walang bayad. Ano pinagkaiba mo sa scammer? Sabagay, yung kausap mo. Wala ko sinabing scammer yung kausap niya. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.